the Holy One. You are the living Word. You are the center of my purpose, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my purpose, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. Say, it's all about you. It's all about you, Jesus. Say, it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Praise your name. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my purpose, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my purpose, Jesus. You're the lover. You're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Jesus. It's all about you, Lord. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus. Sing, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my purpose, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. We sing, it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Come on, let's worship God. Hallelujah. Praise your name. Nobody else, nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Nobody else, say nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Sing it again, one more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 la. You say it's all about you. It's all about you. It's all about you,
Jesus. One more time to sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. Jesus. Sing Jesus. 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 It's all about you, Jesus, today. It's all about you, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's be filled in the presence of God. Let's continue to worship Him in spirit and in truth. For God deserves the best of us. The best worship, the best praise that we could offer Him today. Just one touch from you. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfying, nothing else satisfying. I surrender, 'cause I live for you. I live for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Say, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. With a loud voice we say, Holy Spirit,
I'm ready for you. I am ready for you. Jesus, take me deeper. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, Lord. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. With your loud voice, we sing. We make way. Have your way in this place. In this place. Lord, we have come for you. One more time with your loud voice. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Tumayo, let us pray. Abba Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Ang paghahari po, Panginoon, ay narito sa lugar na to. Saturate this place, O God, with your power, with your anointing, Lord God. Guide us and lead us, Panginoon. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming gawain. Sa gabing ito, manguna ka, magturo ka, banal na Espiritu, at sa aming mga ikaput handog, malugod ka, Panginoon, sa aming mga kaloob na to, Panginoon. Lord, dinideklarahan po namin at siniselyuhan, Lord, sa oras na to, Lord. Tuloy-tuloy ang pagpapala, Lord, lahat ng mga kamay na nagsipagbigay, Panginoon, naniniwala po kami, Lord. I declare and decree right now, God, multiplication, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Manguna ka, Panginoon, sa gabing ito. Give us your wisdom, your power, Lord God, and your anointing, Lord. Be moved right now, God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, lahat tayo ay makakaupo na. Amen. Thank you, Lord. Tayo ay tuloy-tuloy na, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, yung ating pong pag-aaralan, no, yung ating pagbulay-bulayan, no, sa salita ng Panginoon sa gabing ito, no, ito po ay aking pinamagatang meant for good. Amen.
sinadya para sa kabutihan. Ano kaya yung sinadya na to? No, na para sa kabutihan ng lahat, no? Ayan. So, ang ating pag-aaralan ngayon, no, ay ito ay nakapatungkol po, no, sa Book of Isaiah, no, and sa ang buong kabuuan po, no, ng buong Isaiah, no, yung buong topic, no, ng passage ng buong Isaiah, no, ang sabi po dito, the book of Isaiah offers a powerful themes of hope, comfort, and assurance. No? Bakit kaya sinabi ni Prophet Isaiah, no, na ang aklat ng Isaiah ay nagbibigay ito ng isang tema patungkol sa kapangyarihan, pag-asa, sabi dito, no, at pag-comfort, at ano pa, yung pinakahuli, assurance, no? At ngayong gabing ito, no, tatalakayin natin, ano ba yung sinasabi ni Isaiah, bakit sinabi niya na ino-offer nitong kapangyarihan na to, no, ang tema ng topic, no, ng buong Isaiah, no, ito ay nagkakalabigay ng pag-asa, comfort, and assurance. Okay. Sa Book of Isaiah, chapter 40, verse 9 to 11, so English yung aking babasahin, no, na Biblia, and then after that, sige, pwede nating basahin, no, sa Tagalog. Okay. Isaiah chapter 40, verse 9 to 11, ang sabi dito, behold, the Lord will come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. So merong pinapatungkol dito, no, si Isaiah, no, sa kanyang sa passage na to, meron siyang tinutukoy, no, na sinasabi dito na ang Diyos Ama, no, ay sabi dito na ipagkakaloob niya, no, darating siyang sabi dito na mas higit, no, na mas may kapangyarihan, he have a strong hand, and sabi dito at mag-rule, no, ang sabi dito may sinabing rule for him, and then his reward is with him, and his work before him. Then ang sabi, he should feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. Sige, kung meron tayong sa Tagalog, sige, basahin natin sa Tagalog para mas lubusan nating maintindihan, no, itong passage na to. Okay, ang sabi dito sa 40, no, verse 9 to 11, sabi dito, aliwin ninyo, sa 9, okay, 9. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw Sion, ang sabi dito, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Ang sabi dito, dumarating si Yahweh na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. Yung mga tinutukoy dito, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, ito po ay nakapatungkol sa lahat ng mga believers. Sino kaya yung lahat ng mga believers dito? No, yung lahat na tinutukoy dito ng mga hinirang, lahat na meron relasyon at sumampalataya sa Panginoon. Siya yung tinutukoy dito. Sino kaya yon? Sabihin mo sa katabi mo, tayo yon. Okay, ang sabi dito, taglay ang gantimpala sa mga hinirang, tayo yon. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Wow, thank you Lord. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. So dito, no, gusto ko munang meron muna akong gustong i-identify, no, para maintindihan natin ano yung sinasabi ni Isaiah at sino itong tinutukoy na to, no? And kung titingnan natin, no, pag-aaralan natin in the book of Isaiah, si Prophet Isaiah, ay siya ay nasa account niya itong sa Isaiah na kung saan na-prophesy, no, na merong Messiah at merong Savior na darating, no? Dito po sa book of Isaiah, dito na mention 'yon. So ngayon, dito sa ating teksto, no, meron siyang pinapatungkulan dito
no, na merong sabi niya dito na ipadadala ang Ama sa pamamagitan, no, sa pamagitan niya ang sabi dito na mas makapangyarihan ang kanyang kamay, no? At ang sabi dito, siya ay magro-rule, no? And then ang sabi niya, at i-reward niya, no, ng Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang sabi ng Bible, ang lahat ng kapamahalaan at otoridad ay ibibigay sa kanya, no? Sino kaya yung tinutukoy, no, ni Prophet Isaiah? Mamaya titingnan natin yan. Ang sabi dito, this passage is addressed to the people of Zion and Jerusalem. And he calls them to bring good news to the cities of Judah. No, pag sinabing the word Jerusalem, no, the word Jerusalem, ang sabi dito, it's the earthly. No, mention, sabi dito, as the footstool of Yahweh. No? It means with the heavenly divine was seen as the real dwelling place of God. No, ang Jerusalem na tinutukoy dito, wherein ang sabi dito kung saan, no, na ito ay tungtungan ng paanan ng Panginoon. So in the divine and spiritual realm, ang sabi dito, ito ay nakapatungkol sa dwelling place of God. It means the presence of God. Amen? And ang sabi dito, no, makikita natin yan in Isaiah chapter 66, verse 1 and 2. So ang sabi dito, in the Bible also, Jerusalem is the city of the passion and resurrection of Jesus Christ. Kung titignan natin yung Jerusalem, na ito ay isang lugar na kung saan naipako ang ating Panginoong Jesus, no? At doon din siya na-resurrect. No? So, ibig sabihin, ang lugar ng Jerusalem ay isa sa mga dwelling places na merong relasyon, no, sa pagkakapako ng Panginoon. At malaking factor ito, no, na ngayon sa ating mga buhay, no, sino dito ay nakareceive sa Panginoon bilang Lord and Savior ng kanyang buhay? So, ang sabi dito, no, na-mention niya, no, ang sabi dito, the city of passion and resurrection of Jesus Christ. Jerusalem is called as a city of peace. Bakit kaya? No? Dahil ang sabi ng Bible, no, the Jerusalem, doon na-crucify ang ating Panginoon. Doon siya namatay at muling nabuhay. No? Ang sabi dito. Now, ang sabi dito is the Zion. Zion in the Old Testament signified the high calling of God for His people. And also describe a place of appointed by the Lord where His followers can live and serve God. So, ito pala, no? Sino kaya yung itinutukoy ng Zion? No? We are, in this generation, no, we are the Zion. No? Tayo yung tinawag ng Panginoon sa panahon na to as the followers of Christ. Sino naniniwala doon? At tayo din yung inappoint ng Panginoon in this generation para maipahayag ang kanyang salita, ang sabi ng Matthew chapter 28, 18 to 20, sa lahat ng dako. Now, merong na-mention dito, doon sa ating passage, no, dito sa ating binasa, about Judah. Judah in Hebrew word, it's mean praise or praise. It can also be a potent reminder to encourage them to follow your faith. Judah is the fourth son of Jacob and Leah and the founder of the tribe of Judah. So kung titingnan natin itong the word Jerusalem, Zion and Judah, napakalaking role na ginagampanan, no, sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Nung mga sa Old Testament, itong tatlong word na nasabi dito, napakalaking factor at role na ginampanan, no, sa mga people, no, in the Israelite, no, sa mga Israel. So dito, ang sabi dito, now, merong minention naman dito about Yahweh. Pastora, sino ba si Yahweh, no? At bakit may the Lord? Bakit may mga pangalan na ganito? Yahweh in the ancient Hebrew form the verb, no? Sabi dito, He will be, this is the personal name of God of Israel, no? Ito yung pangalan na alam ng mga taga-Israel. No, it appears 6,500 times in the Old Testament, yung the word Yahweh. The word, sabi dito, the word it brings into existence whatever exists, in which host, ang sabi, refers to the heavenly court or to Israel. So kung titingnan natin, itong passage na to, balikan natin yung ating teksto. Behold, the Lord will come with a strong hand, and His arm shall be ruled for Him. Ito na yung merong minention dito si Prophet Isaiah patungkol sa Messiah at sa Savior.
ang tinutungkol dito, ang pinapatungkulan dito, ang sabi doon na meron darating, sabi na magro-rule para sa kanya, sa pagiging tao niya, okay? His reward, His with Him. Ibinigay niya ang kapamalaan at otoridad dito sa Messiah at Savior na sinasabi ni Prophet is Isaiah na mamamatay at mabubugbog ang sabi ni Isaiah. At ang sabi niya, He shall feed His flock. No? Sabi dito, like a shepherd. He shall gather the lamb with His arm and carry them in His bosom and shall gently lead those are with young. No? So dito, makikita natin diyan the importance in delivering this message. Ang sabi ni Isaiah, no? The call to be not afraid. Ang sinasabi ng mensaheng ito. Sabi dito, indicates that the people should have confidence and trust in the message they carry. No? Ang bawat isa sa atin, no, naniniwala ako, no, yung sinasabi dito, no, tayo ay nagpapasalamat, we are already blessed because katulad ng sinabi ni Prophet Isaiah, merong mabubugbog at merong mamamatay, merong ipapanganak sa sabsaban at tatawagin siyang Emmanuel. It means the God is with us. So from the beginning, from the Old Testament, ang sabi doon, the meaning ng Yahweh, nandun na siya, nag-e-exist na siya from the beginning. No? From the Old Testament, no, si Yahweh ay nag-e-exist na from the start. And now, so nakikita natin dito, no, kung pag-aaralan natin, no, yung the Old Testament, ang sabi ng Bible, walang nakasunod, no, doon sa ginawa ni Moses. Natatandaan nyo ba nung si Moses ay nakapagtipan kay Yahweh, di ba? And then, ang sabi nyo, pagbaba ni Moses, meron siyang daladala. Alam nyo ba? Siguro, hindi ba nabasa yun? Meron siyang daladala at yun ang mga pinasulat ni Yahweh kay Moses. Yun yung sinasabing the Ten Commandments. Okay? And then yung Ten Commandments, actually, yung kung titingnan natin, hindi siya Ten Commandments. Actually, yung law in the Old Testament, mahigit 200 plus. No, yung mga law, no, yung mga dapat at hindi nating dapat gawin. But ang sabi dito, no, walang nakasunod doon sa ipinag-uutos ni Yahweh doon sa Ten Commandments. Meron bang nakasunod? Wala. Meron bang nakasunod? Wala. Walang nakasunod even doon sa 10 utos. Kaya ang ginawa, no, ng Diyos Ama, no, ang sabi dito na gumawa siya ng pamamaraan muli, no, para abutin tayo, no. Ang sabi ng Bible, we are not qualified. No, walang qualified kahit isa sa bawat isa sa atin. At ang sinasabi dito, no, ang sabi dito, merong darating dito. No, na magkakatawang, sabi doon na may ipapanganak sa sabsaban, ang sabi doon, no, at siya ang magiging hari, no, ng Israel. Ang sabi doon, sinabi ni Prophet Isaiah yan. Now, ang bawat isa sa atin, no, we are not qualified, but He made us qualified. Sino yung tinutukoy? The great shepherd. No, yun yung karelasyon natin ngayon. Sino yon? Ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo yung tinatawag na flocks at siya yung ating shepherd. We are the sheep, no? Ang sabi dito, she is the great shepherd. No? Ang sabi dito na tayo ay kanyang binabantayan, iniingatan niya. Ang sabi niya, kine-carry niya tayo. Kine-carry niya tayo doon sa pananaw na kung saan, no, mapangyari ang kalooban niya, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, no, wag daw tayong dapat na matakot. Sabi dito, bakit kaya? Because ang sabi dito, tangan-tangan, no? Tangan-tangan ng bawat isa sa atin yung mensahe, no? Alin yung mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin, no? Kung paano, no, yung nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, ang sabi dito, at nagkaroon tayo ng kumpiyansa at lubusang nagtiwala doon sa Kanyang mensaheng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Now, the central theme of this passage is the impending arrival of the Lord. It speaks the anticipation and expectation of powerful righteous ruler who will come. Sino yon? Si Jesus. Amen? Ang sabi dito, no, meron tayong ine-expect, no? Ang sabi dito, a powerful righteous ruler who will come with strength and authority. Ang sabi dito, it describes the Lord God, His might and sovereignty. As well, His tender care and compassion. Amen? So ang sabi dito, the Lord God was called as the great shepherd. Shepherds were admired for their commitment to caring for and protecting their flock. So mismo, no, sa Old Testament, no, si Lord, no, ang sabi doon, ay tinawag din siyang shepherd, no. Now,
ang ating Panginoong Jesus, no, kung makikita natin yan in Book of John, tinawag din siya, no, sa ating henerasyon na yon. Siya yung ating great shepherd na nagkatawang tao para abutin ang bawat isa sa atin. Sabi ko kanina, no, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Subalit merong nagkatawang tao dito. No, through the prophet Isaiah na prophecy niya na meron darating. No, na magtutubos, no, doon sa kasalanan. Ang sabi dito ng sanlibutan, actually hindi lang tayo no. Ang sabi dito, buong sanlibutan, no, ang kanyang ililigtas saan? Sa bawat kasalanan, no, na kanilang mga ginawa. Now, ang sabi dito, no, kaya nga ang sinabi dito, tinawag siyang the Lord God was called as the great shepherd. Shepherds were admired for their commitment to carry for protecting their flocks, no. So tayo ngayon na nandito, no, naniniwala ako, no, meron tayong mga kani-kaniyang mga ministry na inahawakan at tayo yung shepherd, no. Kasi kung meron man dito, you are a leader na and then nangunguna ka na, meron ka nang hinahawakan na tao, maituturing mo na isa kang shepherd and you have a sheep and a flocks. So ngayon, as a shepherd, katulad ng ating Panginoong Yesus, katulad ni Lord, no, talagang ang sabi, nilid niya yung mga tao in a way na kung saan, no, tinatawag yung bawat isa. Now, ang bawat isa sa atin, no, ngayon, na meron kayong mga ministry na, meron na kayong mga naglilid na kayo. So, ang sabi dito, so kailangan katulad din ni Lord Jesus, ang sabi dito, we must carry, no, the message, no, ng salvation, no, na ibinigay, no, ni Lord sa bawat isa sa atin, ni Lord Jesus. And ang sabi dito, nag-e-expect din siya na kung paano yung ginawa niyang paglilid sa mga flocks and sheep, no, that time. So ganun din yung ine-expect ni Lord sa atin. Nakukuha ba natin? And sabi dito, sabi dito, expectation of a powerful righteous ruler. No, sabi dito, with the strength and authority, it described the Lord, His might and sovereignty, as His tender care and compassion. No? Habang tayo ay nandito, no, naglilingkod sa Panginoon, we enjoy the moment, no, na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Ang sabi dito, no, meron tayong kailangan yung tender care and compassion, no, sa mga nai-invite natin. Tingnan mo yung katabi mo, no, yung mga inaalagaan natin, tama ba? So ang sabi dito, sabi ni Lord Jesus, kailangan meron din kayong katulad ng sa akin, even si Jesus. Yung tender care, ating kayong, di ba, meron tender care na powder? No? Kailangan meron daw tayong tender care na heart and compassion. Kaya nga, di ba, ang ginagawa, especially ng youth ministry, ano yung ginagawa ninyo ngayon? Di ba, you are looking forward na hindi lang kayo yung mas nagkaroon ng kaligtasan, kundi i-share natin ito. No? So, iyon yung gusto ng Panginoon, to share the gift of salvation na kung saan, no, na ito ang tawad to fulfill that commission, no, na inuutos ni Lord Jesus sa bawat isa sa atin. Amen? And ang maganda dito, ang sabi dito, no, Jerusalem is they called a city of peace. No? Sino dito yung may kapayapaan? Habang tayo, no, ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo ay nandito pa, no, talagang sumusunod doon sa kalooban ng Panginoon, naniniwala ko ang bawat isa sa atin ay may kapayapaan. Sino dito may kapayapaan? Amen. And then sabi dito, we are a carrier of His presence. Wow! Sino kaya dito yung carrier ng presensya ng Panginoon? Yung alam mo yon, yung katabi mo, talagang pag nag-worship ka, talagang, di ba, nahahawa sila. Kasi ang sabi dito, we are a carrier of the presence of God. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, you have the peace. You have the shalom. Shalom, it means nothing lacking, nothing missing. Ang kabuuan ni Christ ay nasa sa atin. Amen ba? Amen. So ang sabi dito, no, the word brings into existence whatever exists, in which host refers to the heavenly court or to Israel. So tayo na yon. So sa generation na natin na to. Then ang sabi dito, kanina merong na-mention dito about, may na-mention dito, ina-address from Zion and Jerusalem. Now, the importance in delivering this message, the call, be not afraid. Sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. No? Indicates that the people should have confidence. Si dito may confidence na anumang oras na dumating ang Panginoon, kasama ka. Totoo yan, ha?
Anytime, any moment, sabi dito, no, darating ang Panginoon, sabi dito, anytime, any moment, are you ready? May kumpiyansa ka ba na makakasama ka sa kanyang muling pagbabalik? So, kailangan, no, may confidence tayo patungkol doon, no? Patya di natang ni Lord Kenny, kinuha na nakatamo, sabi ng Bible, kisap ka ta, pinikit ka mo, di natang ni Lord. At ing matindi Kenny, lahat ng mga false, lahat. Kung hindi sabi ko nga, RRF me, Lord, lahat ng mga false sa'yo maiiwan. Lahat ng kung ano yung original ng pagkalikha sa'yo, yun yung ibabalik ng Panginoon. For example, sabi ng isang kapatid, sabi ni Lord, ibabalik niya lahat yung original design nung nilikha ka. Na-imagine nyo na ngayon, no? So, kayap ng Lord, di ba? So powerful, no? Talagang i-Lord aliwayab. So, ang sabi dito, kailangan, no? As well is tender care and compassion. Yun yung tinuturo sa atin, no? As a leader, kung worker ka na, no? Meron ka ng ministry sa church, ang sabi dito, so kailangan pag-igihan pa natin. Amen? As a shepherd, no? Para bantayan yung mga flocks, yung mga sheep, no? Sino kaya mga sheep? Yung mga flocks at sheep, no, na sinasabi dito, yung mga nai-invite natin, yung mga pinapanalangin natin, yung mga dinadala natin dito. Ang sabi dito, yun yung dapat natin alagaan at pahalagahan. Amen? Nakukuha ba natin? Then, ang sabi dito, no, the Lord God was called, no, as the great shepherd. Even si Jesus, mamaya babasahin natin yung verse na yan. Shepherd were admired for their commitment. Wow! Sana all. Sabi dito, lahat daw po ng mga shepherds. Sino kaya yung mga shepherds dito? Ang sabi dito, were admired for their commitments. To caring for, sabi dito, and protecting their flocks. So, ang sabi dito, no, lahat ng mga shepherds, lahat ng mga meron ng inaalagaan dito, lahat ng mga meron ng pinagpipray para maidala sa Panginoon. Ang sabi dito, na nakaka-admire daw sila. Bakit? Kasi yung commitment nila, no, yung commitment nila, no, na kung papaano nila alagaan at protektahan. Wow! Yung kanilang mga nai-invite, no? Pastora, anong klaseng pagpoprotekta? Yung sinasabi doon sa mga flocks. For example, meron kang na-invite. Tapos kukumustahin mo siya after the service, no? After ng service, no? Then pag-uwi, no, sa mga susunod na araw, friend, no, kabanda daw friend mo na, friend, kumusta na ka? Yan. No, yun yung sinasabi dito that we have a compassion for them. Amen. Hindi natatapos na dinala natin dito and after that, no, wala na. So yung sinasabi dito na ang isang shepherds kailangan, no, ina-admire siya doon sa commitment, no? Doon sa mga tao na idinadala at inilalapit nila sa Panginoon. Nandyan ba kayo? Etong matindi. At pinoprotektahan sila. Sino po protekta sa mga flocks at sheep? Yung mga shepherd. Amen. Sino na dito yung mga may sheep at mga flocks? Sino na dito yung great shepherd? Hoy! Ayan, magagari kayo. Tamo niya, shepherd tamo. Amen. Bakit? Kasi meron na tayong mga pinapastulan, meron na tayong iniingatan, at meron na tayong binabantayan. Amen ba? Sino yan, pastore, na ako man leader? Yung mga nai-invites nyo. Akakuha niya. Nakukuha natin. Puta sabihan nyo, pastora, kailangan ko pang maging leader para maging shepherd ko. No. Amen. Kapag meron ka ng inaalagaan at meron ka ng pinoprotektahan, meron ka ng mustayu, where na you, it means you have a flocks already and you have a sheep. Shepherd na ka. Sabihan mo, King Lelia mo, shepherd na ka. Kaya nga, di ba, sa Matthew chapter 28:18-20, anong sabi doon? Sabi ni Lord Jesus, humayo kayo, ipangaral nyo ang mabuting balita sa lahat ng dako. Yun yung Great Commission natin, ang pagkakatawag natin, no? Yun yung dahilan, bakit tayo nag-share, bakit tayo nag-i-invite? Kasi, para ma-fulfill, no, yung utos ng Panginoon, to spread the word, to spread the gospel. Saan? In all nation. Amen ba? And then makikita natin dyan, sa alimbawa natin yan, how to protect the sheep is si King David. Now, buksan natin yung mga Bible natin in 1 Samuel. So 1 Samuel chapter 17, 34-37. Isa sa mga halimbawa natin dito ay si David, no? Kung paano niya pinoprotektahan yung kanyang mga sheep.
No, 34 to 37. 1 Samuel 17. Sige, kung meron kayong mga Bible. 34 to 37. Ang sabi dito, okay, sabihin natin sa 31. Nakarating kay Saul ang sinabi ni David na ipatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil sa Filisteyong yaon. Ako ang bahala sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi, ang sabi ni Saul kay David, no? And then ang sabi niya, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. 34, ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, ang sabi dito, tinutugis ko sila. Tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa sa panga at pinapatay. Tingnan nyo, di ba? Meron kaya tayong ganon, no? Yung mga inilalaban natin, ang sabi ni David, pinapatay niya. No, yung mga tupa na inaatake ng leon at oso. No, pag maragol na kang Saul, kaya nga sabi niya kay Haring Saul, agyukin patumbahan, sabi na. Igulayat, kasi sabi na, o ining gagawan ko. Ano sabi niya? Inahanap niya. No, bala mo tulisan niya naman, inahanap niya, no, yung mga kumukuha doon sa kanyang mga tupa. Ano pa sabi dito? No, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa sa mga panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Filisteyong yan, pagkat ang hinahamak niya ay ukbo ng Diyos. Wow, amen. Then 37, itinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon, ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong yon. Ano yun, nakikita nyo? No? Ang sabi ni David, no? Yung lahat na mga inaatake, no? Inaatake yung kanyang mga alaga. Ano sabi doon? Binabantayan niyang mabuti. Ang sabi niya dito, ano pa sabi niya? No? Nanungaos ka nita, tatalnano pa nga, tapos papatin na lang. Yeah? So, ibig sabihin dito, no, bawat isa sa atin, no, sabi kanina, no, kailangan natin protektahan, no, sabi mo sa katabi, kailangan tayo magprotektahan, no. Amen. So, dito, kailangan natin protektahan ng bawat isa. Kailangan natin protektahan ng church, kailangan natin protektahan yung kanan at kaliwa mo. Amen ba? At ang sabi dito, no, no, sabi dito, itinuturing mo ang sarili mo bilang shepherd. Katulad ni David, ang sabi dito, ipagtatanggol at ipagtatanggol mo ang lahat ng mga tao na ini-invite natin, pinapahalagahan natin. Pinapahalagahan ba natin sila? Totoo. Pinapahalagahan ba natin sila? Okay? So, praise God kung pinapahalagahan natin yan. At kung meron pa tayo, no, sa mga buhay natin na ipinapanalangin pa, no, wag tayong magmadali, ayaan natin. Ang mahalaga dito na ipag-pray natin sila at naniniwala ako na gagamitin tayo ng Panginoon as shepherd to the sheep na mga nawawala. Amen pa? Then sabi dito, the shepherd conveys the idea that he will faithfully care for his people. Gathering them, yun sinasabi ko, ginagather ba natin sila? No? Pag sinabing ginagather, alway kayong pasimuno para ma-discourage itang tupa mo. Bagkus, ang sabi dito, ikaw ang nangunguna sa pag-gather sa kanila. Ining-ingatan mo nga sila. Sabi dito, gather them, carrying them, and gently leading them. Amen. Nililid natin sila saan? Doon sa mainam na pastulan. Amen. Amen ba? Sino dito nakakita na namamastol? Uy, may na kayo mamastol. Mamastol kambing. O mamastol damulag. Di ba, yung mga yan, may mga oras, lalo na yung kalabaw, may oras yan, kung kailan nila dadalhin doon sa bukid, anong oras nila kukunin, no? At anong oras nila babalik uli, no? At alam nyo ba, no, yung mga kambing, no, any animals, no, pag yan idinala doon sa may bukid, sisiguraduhin nung nagpapaston, ilalagay nila doon sa mga madamo, kasi doon sila, yun yung kakainin nila. No, same sa atin din. Sabi dito, kailangan tayo daw yung nag-gather. Tayo yung pasimuno, king kayapan. Dahil may isipin mo. Tayo yung pasimuno, king kayapan. Yeah?
tamay pasimuno to encourage our sheep. Amen? Na through your life, no? Sa pamamagitan ng buhay natin, nagiging patotoo na tayo nga ay totoong shepherd. Amen ba? Yung nakikita pa lang yung ating mga faith, sabi nga, no? Nakikita pa lang yung ating mga mukha, no? Talagang ang tawag doon, na-encourage na sila. Amen ba? Amen ba? Sabi dito, gathering them, carrying them, and gently leading them. This image speaks to the intimate and personal relationship between God and His people. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga, di ba, pabalik-balik tayo dito, nagbibigay tayo, nagwo-worship tayo sa Panginoon, meron tayong mga ministry. Ano yung purpose? Wala lang, pastora, gusto ko lang sumayaw. Wala lang, pastora, parang kasi nag-invite siya, kaya nag-invite din ako. Di ba? Sabi dito, sa lahat ng mga ginagawa natin, ang sabi dito, no, kailangan, nagagawa lang ng isang tao yung mga bagay na ito, yung may relasyon at merong pananampalataya, tinanggap si Lord bilang Lord and Savior ng kanyang buhay. Ang nakakagawa lang ng mga bagay na to. Kasi sa labas hindi magagawa yan, pagtatawanan lang tayo. Sipin mo, bininanak ang bakal mo, binigyan ka ng baon ni nanay mo, tapos itatabi mo yung para kay Lord. Tapos ito pa, pagdating sa school, diretso ka pa dito, tapos mag-worship ka lang sa Panginoon. Nakikita nyo, nagigets nyo, ang mundo hindi naiintindihan yan. Ang nakakaintindi lang yan, yung kanan at katabi mo. Amen? Yung may relasyon sa Panginoon. Amen ba? Nakukuha natin. Hindi maiintindihan ng mundo yung mga nawawala pang mga tupa, lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Amen? Sino yung nakakaunawa at nakakaintindi? Yung karelasyon mo ngayon. No? Yung kasama mo, no, nag-commit ng buhay para sa Panginoon. Nakukuha ba natin? Sabi dito, no, the image speak to the intimate and personal relationship between God and His people, offering comfort, reassurance in times of difficulty. Amen? Kagaling ng Lord, eh? Maglingkod na ka. And then sabi niya dito, no, nag-o-offer pa rin siya, no, ng comfort si Lord Jesus at yung reassurance in difficult situation na pinagdadaanan natin. Alam mo yon, yung gumawa ka na ng mabuti, tapos imarisol na ka pa, imarites na ka pa, di ba? Gumawa ka ng mabuti, tapos mali pa rin sa iba. But ang sabi dito, no, binibigyan pa rin tayo ng reassurance ng Panginoon doon sa mga bagay na yun. Why? Because, di ba, ang salita ng Panginoon, diba, ay nako-contrast sa mundong ginagalawan natin. Why? Ang sabi ng mundo, bawal ang magpatawad. Bawal, sabi ng mundo, ka magpatawad. Pero Lord, nang sabi na, kailangan kang magpatawad. Nakukuha natin. Nagko-contrast, no? Nagko-contrast yung mundong, nasaan tayo ngayon? And kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. At naniniwala ako, lahat ng mga tumanggap at nagkaroon ng relasyon, naka-experience sa Panginoon, ay sila lamang, no? Yung nakakaunawa, no? At nakakaranas itong assurance na ito at yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? In Mark chapter 6:34, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them because they were like a sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. So sabi dito, no, ang ating Panginoong Jesus, no, ang sabi dito, no, ipinakita niya yung kanyang compassion, na ang sabi dito na parang silang mga tupa na walang, sabi dito, na namamastol sa kanila, kalat-kalat lo. Di ba? Kapag yung mga anumang animals na nakita mo na nasa bukid yan, kapag alang mamastol ka rin, pwede lang mawala. Di ba? Pwede silang mawala. No? Pero kapag merong nag-guide sa kanila, anong gagawin nila? No, pag sinabing merong mga ano yan alam nyo ba yung tupa, merong ano yan alam na alam nila. No, yung alam mo yon, meron silang stick, no. Kapag yung stick na yon, no, talagang kinayda niya, nanita peg sound na baludan na rin tupa, no, no ka rin lamunta. At kapag yung tupa, pati din dam danitang stick ay alam mo yan, sunod-sunod na sila. Diba, bakit? Kasi ating maglid karela. Diba? Ating maglid karela, same with us. Tayo yung tinawag ng Panginoon. No? Kung meron na, katulad ng sinabi ko kanina, kung naglilid na tayo, meron na tayong mga flocks, meron na tayong sheep, no, na inaalagaan sa mga RRF natin, sabihin mo sa katabi mo, pagyamanin natin yan.
Amen. Pagyamanin natin yan. At ngayon, no? Kung sa ngayon, wala ka pang hinahawakan, sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Darating yung pagkakataon, no? Darating ang pagkakataon, no? Lahat ng mga nakikita ninyo na naglilid ngayon, darating ang pagkakataon, tatawagin din kayo ng Panginoon to lead them, no? Para dalhin sila doon sa mainam na pastulan. Amen ba? Sa Micah chapter 5:4, he will stand, sabi dito, and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and they will lead securely, sabi dito, for then his greatness will reach to the ends of the earth. So makikita natin dyan, ang isang shepherd, sabi doon, no, kaya natin nagagawa ang lahat ng bagay sa kabila ng mga pinagdadaanan natin kasi meron tayong lakas na ibinibigay ang Panginoon. Diba? Sino dito yung walang pinagdadaanan? Sino dito yung walang pagsubok? Pero bakit nandito pa rin tayo? Nagpapatuloy pa rin tayo. No? Bakit pa rin tayo nagpapatuloy sa kabila ng mga pinagdadaanan natin? Sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, nandito pa rin tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Alam niyo bakit? Isang patunay lang na yung kapangyarihan ng Panginoon, so powerful. Amen? At through that, no, binibigyan tayo ng sapat na lakas ng Panginoon para gabayan sa lahat ng ating tinatahak araw-araw. Amen? Tinatahak ng Panginoon sa mga bagay na gusto niyang gawin sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Okay, sabi dito, the context of this message is important for understanding its significance. The people were facing threat of invasion and exile. Isaiah is offering a message of hope and encouragement to the people, pointing towards the coming of a Savior who will bring salvation and deliverance. Yun yung sinasabi ko kanina from the start pa. No, sabi dito, makikita natin yan dito sa ating text, sa Isaiah chapter 11, verse 1 to 9. Sinabi ko kanina, merong pinapatungkulan doon sa ating text, no, si Isaiah. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, makikita natin yan sa Isaiah 11:1-9 sa ating teksto, Luke chapter 2 and Matthew chapter 2. No, pwede na lang natin basahin yan sa ating mga tahanan. No? So dito, no, Jerusalem and Zion hold the significance as the spiritual and political center of Israel. And their role in bringing good news speaks to the idea of God's chosen people serving as a messenger of truth and salvation. Yun ang sinasabi ko kanina. Amen ba? Na tayo, no, ang magsasalita for the truth. No? Why? Because tayo ang pinili ng Panginoon. Amen. Sino yung pinili ng Panginoon sa dinami-dami ng tao sa Kupang, sa dinami-dami ng tao sa Gemasan, sa dinami-dami ng tao dito sa Rayag, ikaw pa ang isa sa mga napili ng Panginoon. Amen. Para gamitin, no, ma-expand ang kaharian niya dito sa lupa. Amen. Hindi mo ba masasabi na mapalad ka? Sabi mo sa kanya, no, mapalad ka. Although na taga-Gemasan ka. Ne? Sabi dito, sa dinami-dami ng mga tao, sabi dito, isa tayo doon sa mga pinili ng Panginoon. Amen? Sabi dito, no? The Lord, tayong ginamit, and their role is bringing. Ano yung role natin as a shepherd ngayon? Sino yung mga shepherds dito? Magsabi ng amen. Ano yung role na dapat nating gampanan ngayon? Ang sabi dito, and their role is bringing good news. Ipangaral, i-share si Lord. Amen. Good news speaks to the idea of God's chosen people. Serving as a messenger. No? Carrier nga tayo eh. Amen. Amen ba? Messenger of truth and salvation. Sabi nga, di ba, madalas sinasabi niyo na etamo maging selfish, kitang kaligtasan binigyan ng Lord, kaya etamo mo basta ligtas tamo. No, kailangan, we need to share. Sabi mo, we need to share the salvation. Amen. Marami pa ang mga nawawala. Marami pang mga tupa ang nawawala. So sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan tayo. Amen. Marami pa, no? Marami pa tayong pwede, no? Marami pa tayong pwede yung bahaginan ng salita ng Panginoon. Marami pa ang nawawalang mga tupa, no? Kung tayo ngayon ay nakapasakop na, no? Meron ng inilid na tayo ng Panginoon, no? A sheep now. So ngayon, tayo naman ngayon, no? Ang magiging shepherd para sa iba. Amen. Nakukuha ba natin? Then, nasabi dito, no? The mountain represents a place of authority
and visibility where the message of God tidings can be proclaimed a wide audience. Ang sabi dito. Overall, ano ba yung mensahe nitong ating teksto? Overall, our passage offers a powerful message of hope and reassurance. Why? Calling the people to proclaim the coming of the Lord with strength and confidence. It speaks to the trustworthiness and faithfulness of God, emphasizing His power and authority. This passage carries profound significance for all who seek hope and comfort in the times of trials, pointing towards the arrival of a Savior who will lovingly shepherd His people, safety and security. Amen. Ito yung reassurance. Sa kabuuan ng passage ng ating pinag-aralan, ang sabi dito, ang isa sa mga assurance na ibinigay ni Prophet Isaiah sa atin ay meron tayong hope and assurance, reassurance. Ano pa ang sabi dito? Safety and security for that salvation na ibinigay ni Lord Jesus sa bawat isa sa atin. Amen? And ang sabi dito, meron tayong carry natin yung profound significance, ang sabi dito, to seek hope and comfort. Amen? So, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi ng Bible, hindi tayo karapat-dapat. Sabi ng Roma, ang lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat ni isa. Sa bawat isa sa atin. Subalit, ang sabi ng Roma, sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, lahat tayo ay napawalang sala sa pamamagitan niya. Because, dahil doon sa biyaya na ibinigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya na-enjoy natin ngayon. Kaya nga, di ba, meron kang, alam mo yon, napakadali sa yung magmahal. Mahalin yung kaaway mo. Mahalin yung nagmarites sa'yo. Di ba? Yung, alam mo yon, bakit? Kasi, ang turo ng Panginoon sa atin, we need to love. Si Lord, sumisimbolize na doon sa kanyang pagmamahal. So, kaya nga ang sabi ng turo ng salita ng Panginoon, God is love. God is full of love. At ito pang matindi, ang pagmamahal ng Diyos ay walang hinihinging kapalit. Tama ba? Ang pagmamahal ng Lord, ulitin ko, walang hinihinging kapalit. Ano man yung mga pangit, ano man yung mga karanasan, ano yung mga pinagagawa natin from the past, tinanggap lahat yon ng Panginoon. At ang sinasabi niyang Panginoon sa atin, sa pamamagitan ko, nilinis ko na yan ng aking dugo. Nung ibinigay natin yung buhay natin sa Panginoon, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga bagay na nagawa natin kasalanan before, yan ay kanyang pinatawad, kapatid. Amen? So now, nawa sa bawat isa sa atin, wag nating hayaan na sa ating mga ginagawa pang paglilingkod, lahat ng mga, ang tawag doon, mga inililid ng Panginoon sa atin, para i-share yung salita ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Sabi mo, may ako tatak. Kasi sabi niya si Prophet Isaiah, hindi tayo dapat matakot. At kapag you are willing to be part doon sa shepherding, doon sa pag-shepherd ng mga kaluluwa. Alam mo, kapatid, tuturuan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon kung paano mo dadalhin yung lahat ng mga nai-invite mo na yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Conclusion. He is the faithful shepherd who loved his sheep. Sino yon? Si Lord Jesus. Amen. Sabi dito, and lay down his life for them so that they might have eternal life in him. For by knowing Christ, all can be saved, sabi dito, and brought to a true knowledge of God. Take your focus away from everything else and consider the sovereign Lord, the one true living God. Amen. Nawa, ang mensaheng ito, ay wag nating baliwalain, naniniwala ako, as a shepherd, tayo yung shepherd na tinutukoy ng Panginoon sa generation na to. Kung meron na tayo, meron na tayong mga tao na hinahawakan, nag-aalaga na tayo, Ang sabi dito, mas lalo pa nating iparamdam, yung pagmamahal, mas lalo nating iparamdam pa, yung kung paano ipinaramdam ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin. Kung paano din ipinaramdam sa atin yung pagpapahalaga ni Lord sa atin, ganun din yung gawin natin
no, sa mga nasasakupan natin. Sa lahat ng aspeto na ating ginagawa, sabi doon, do it for the glory of God. Ginagawa mo yan, hindi para ma-please ang tao, no? Ginagawa mo yan para ma-please, mag-glorify ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Meant for good, it means sinadya para sa kabutihan. Alin yung sinadya? Nung ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang sabi ng Prophet Isaiah, siya'y nabugbog, siya'y nasugatan for the sake ng bawat isa sa atin, kapatid. Amen. Siya ay namatay, nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. At sa bawat pagtusok, sa bawat pagbugbog, sa bawat pagpatak ng dugo sa kanyang katawan, kapatid. No? Sabi ng Bible, tiniis niya ang lahat ng yon para lang maipamalas ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga tinaguriing siyang the great shepherd in the New Testament. Why? Because yung pagmamahal niya sa kanyang mga tupa and his people, ang sabi doon, ay talagang ipinamalas niya sa bawat isa sa atin. Kaya ang turo ng mensaheng ito, kung ano yun ang ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na idinala, ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng Bible, for the sake of the salvation, for the sake ng kaligtasan, no, ng buong sanlibutan. Ngayon, no, doon sa buong sanlibutan na sinasabi, mapalad ka dahil isa ka doon sa mga tinawag. Isa ka doon sa pinili niya para mas lalo pa, no, na maipangaral yung purpose, no, yung kaligtasan, no, na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Nakukuha natin. And sige, tayo, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Jesus. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, katulad, Panginoon, sa aming teksto, Lord, sa oras na to. Salamat, Panginoon. Lord, sa buhay po, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus, Lord God, na patuloy, Panginoon, from the Old Testament, Panginoon, Lord, na prophesy ni Prophet Isaiah, Panginoon, na kung papaano, Panginoon, na may darating na hari, Panginoon, ng mga hari, Panginoon, and ang lahat ng otoridad, lahat, Panginoon, Lord, ng kapamalaan, Panginoon, ay ibibigay mo sa Kanya, Panginoon. Yun po ay ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa Kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa aming, sa Kanyang sinadya, Panginoon, para sa ikabubuti, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord, for the sake, O God, ng aming kaligtasan, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord, sa mga kabataan, sa lahat ng mga manonood po namin sa oras na to, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa relasyon. Salamat sa aming pagkakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ipinamalas mo, Panginoon, how great you are, Lord God. Lord, you are our great shepherd, Panginoon. At kung paano mo dinadala, paano mo inaalagaan, paano mo nililid, paano mo kinikare, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Ito rin, Panginoon, ang desire mo. Lord, ina-admire mo sa lahat, Panginoon, Lord, ng mga may hinahawakan, Panginoon, ng mga sheep, Panginoon. Kung shepherd na po ang bawat isa, naglilid na po kami, Lord. I declare right now, God, the compassion of our heart, Lord God. Lord, I declare, Panginoon, yung lalim, Panginoon, ng aming nasa, lalim ng aming pagmamahal, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, sa mga sheep, Panginoon, na nawawala pa, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoon, dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to, gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang lahat, Panginoon, ng mga tupa, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, Lord, ililid po namin sila, Panginoon, sa mainam na pastulan, Panginoon, in your presence, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, hindi usapan dito, kabataan ka man, Lord, even, Panginoon, Lord, senior citizen ka man, mga adult ka man, sa oras na to, Lord, dinideklarahan po namin, sineselyohan, Panginoon, Lord, gamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, to expand, to extend, Panginoon, Lord, ang paghahari mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. At habang kami naririto, Panginoon, Lord,
Lalakad po kami, Panginoon, ng may takot sa iyo. Lalakad po kami, Panginoon, ng may katuwiran. Lalakad po kami, Panginoon, ng may kabanalan, Panginoon, Lord. Because, Lord God, in the kingdom of God, not in words, but in power, O God. Maraming salamat, Ama, Lord. I declare and decree right now, Lord, sa lahat po ng aming mga onliners, even, Panginoon, mga kabataan nandito, Lord, dinideklarahan ko sa oras na to, Panginoon, ang iyong protection, Panginoon. Lord, the shalom of God be upon them, Lord, right now, God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Ama, Lord. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You are all blessed.